kagabi. Foul play daw. Go, 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 go! Good morning po. Punta tayo sa taas. Maginaw. Pero yung araw, parang summer. Pinasok ko yung yung ating labahin dito sa loob kagabi. And then, yung haring araw, matapang siya. Dito na lang tayo magyaw-yawan. Magyaw-yawan po tayo. Yaw-yawan is life. Dito sa may hagdanan. Pero bago tayo magyaw-yawan, punta muna tayo sa kabilang balkonahe. I-check natin. Ay, ito nga pala yung kwarto ni Jessie. Magulo. Yan. Kwarto ni Jessie. Pero bibihira siyang matulog dito. Sa couch. Sa baba siya natutulog. Tapos ito naman ang kwarto ni panganay. Dito may mga dyan, mga stack na abubot. Tapos dito, ang lakas ng haring araw, guys. Yan, hindi pa natatapon yung yung ating mga dyan. Walang dumating para magbaba sa baba. Maganda yung sikat ng araw today. Maganda. So, doon na tayo sa loob. Doon tayo magyaw-yawan. At okay, guys, napanood nyo ba yung isang ganap? At ang sabi ni Rafi Tulfo in action ay yun nga, nakakalungkot na foul play daw yung pagkamatay ng isang kababayan natin sa Kuwait. Napanood nyo ba yun, guys? Yung iniuwing bangkay, yun nga, bali, cold suffocate daw ang nangyari. Gusto kong i-share lang dahil nung napanood ko ang istoryang yon, namatay daw yung Pilipina sa Kuwait. Meron siyang dalawang kasamang Nepali. Namatay sila dahil doon sa Kuwait at gaya dito sa Middle East, maginaw po. So bali ang ginagamit nilang heater. Naging interesado ako doon dahil doon sa bundok, ganun din ang ginagamit naming heater. Yung bang may tubo, papalabasin yung ilagay ko dito yung picture. Yan. Ganyan po yung ginagamit namin sa bundok. And at the same time, naging interesado ako dahil nung namatay yung Pilipina, ganun daw ang ikinamatay. Cold suffocate. Bali, nagliyap o nagkaroon ng problema siguro yung yung heater nila habang natutulog sila. So, yun ang unang sabi nila na yun daw ang ikinamatay. Tapos pagkatapos lahat-lahat noon, ipinadala yung bangkay ng Pilipinas sa Pilipinas. Tapos ang mystic pa noon, nung ipinadala nila yung bangkay niya, nagkamali sila sa katawan na ipinadala. Ang ipinauwi ay yung katawan ng isang Nepali, nagkapalit. So anyway, after noon, lahat-lahat na, bali, inautopsy daw yung kabayan natin. Tapos ang lumabas, guys, kung napanood nyo, ang lumabas ay, bali, hindi cold suffocate ang nangyari. Marami siyang marka sa katawan, pambubugbog, or pagmamaltrato. So, napakasakit sa mga pamilyang namatayan ang ganung sitwasyon.
na ang kanilang nanay, ang kanilang tatay ay mag-a-abroad, tapos dumating yung araw na bangkay na ang uuwi. Di ba napakasakit yun? At marami nang mangyayaring ganyang kaso. At iniimbestigahan pa ang buong pangyayari dahil hindi sila naniniwala na ang kanyang pagkamatay ay dahil nga doon sa heater. Dahil yun nga, na inilagay nila yung heater sa kwarto nila, tapos siguro habang natutulog sila nagkaroon ng ano. At ma-share ko rin lang, guys, ang heater na ganun, guys, oo po, pwedeng ikamatay ng isang tao. Ikwento ko lang yung nangyari sa amin sa bundok. Nangyari po sa amin yun. Bali, inilagay ko nga yung aming heater sa maliit na kwarto lang. Dahil kung ilalagay mo sa buong bahay, lalo't malaki yung bahay, hindi mo ma-feel yung init. Hindi ka mabibigyan ng tamang init. So, inilagay ko sa kwarto namin. So, ganun siguro ang nangyari kung totoo man yun, na ganun ang ikinamatay. Pero isishare ko lang yung about sa heater. Tungkol sa heater na yun, kung gumagamit din po kayo. Dahil minsan, nangyari sa amin dun sa bundok. So, inilagay ko nga sa isang kwarto yung heater namin. Tapos nagka-problema. Pero ang hindi namin alam, hindi namin namalayan na umusok-usok na pala. So, tulog na yung mga kasama ko, si Bunso, si Jessie na andun noon. Bali, 4 kami sa kwarto, guys. So, tulog na kami. So, siyempre, pag matutulog kayo, papatayin yung ilaw. So, pinatay namin yung ilaw. At medyo mahangin noon. Kasi, pag mahangin, kung minsan, mamamatay yung heater. Pero pag namatay siya, may tendency, may possibility na mag-uusok yun. So, ganun ang nangyari. Umusok siya, tapos yung 3 kasama ko, mga tulog na sila. Buti na lang, sa gabing yun, ang nangyari is, natulog ako ng mga 3 o'clock. Ganun naman ako natutulog, 2 o'clock, 3 o'clock. So, mga 3 o'clock, medyo gusto ko nang matulog. Inaantok na ako. Nagdudot-dot pa ako noon. And then, wala nang ilaw. So, habang nagdudot-dot akong ganoon, namatay yung heater. Pero hindi ko alam na lumalabas na pala yung usok sa baba, sa heater. Dahil pag nagka-problema, hindi yun lalabas yung usok doon sa may tubo. Lalabas yun doon sa may box. So, dahil umusok at dahil madilim, so hindi ko kita yung usok. So, nagdudot-dot lang akong ganoon. Sabi ko sa sarili ko, parang sumisikip yung dibdib ko ba. Gumaganon-ganon ako. Tapos, hinayaan ko lang. Tapos, hindi ko na matiis, guys. Hindi ko na matiis yung nararamdaman ko. At saka, hindi na ako makahinga. Pero may aamoy akong parang yung usok nga. At dahil sa lamig, ayoko ding tumayo para ilawan yung ilaw. So, hinayaan ko lang mga 15 minutes, 20 minutes, ganoon. Tapos, hindi ko na matiis talaga. Tumayo ako, tapos inilawan ko yung ilaw. At, ang kulay ng aming kwarto, guys, lahat talagang usok lahat. Buti nga lang, hindi pa ako tulog sa oras na yun. Kung tulog na ako, which is inaantok na ako noon, kung tulog ako, siguro may nangyari sa amin, guys. Oo, ganun yun. Ganun ang epekto ng heater na yun pag nagka-problema. At dapat nakatuon yung pansin mo dun sa heater na yun. So, ganun ang klase ng heater mostly sa bundok. Lalo na sa mga pamilyang namumuhay lang ng medium way of living na hindi naman mayaman. Yun ang ginagamit nila para makatipid sila. May heater na gano'n na ang ginagamit nila ay uling, mga sanga-sanga ng punong kahoy, and then may mga iba din na gumagamit ng yung parang gasolina. Yun ang gamit namin, gasolina. At yung mga iba din, kuryente, ganoon. So yun nga, doon sa bundok, nasa sitwasyon ng estado ng pamilya kung kaya nilang maglagay ng heater na yung talagang original. Yung mga tao gumagamit ng ganoon para makatipid.
Oo. Pero sa mga villa at sa mga mayayaman na mga Lebanese na nasa bundok, mostly ginagamit nila yung yung talagang heater na air condition din pag summer, yung centralized ba. Yung may mga katulong, tatlo-tatlo ang katulong, may mga driver, tapos may mga kotse-kotseng 5 or 6 sa harap ng villa nila. Yun, mga mayayaman yun, mga kaya nilang maglagay ng heater na mamahalin. Pero yun nga, sa sitwasyon namin, kami nabibilang doon sa mga nagtitipid na gumamit ng ganoong klaseng heater doon sa bundok. So, yun na-share ko lang guys dahil nga sa topic tungkol sa isang kabayan natin na namatay daw dahil sa calcification sa usok ng heater na yun. Pero at the end, nung napauwi na yung kababayan natin sa Pinas at inotopsy, napag-alaman nilang foul play daw yung kanyang pagkamatay. Hindi daw dahil doon sa sa heater, dahil daw sa pangmamaltrato. Dahil nakita nila sa kanyang katawan na may mga pasapasa, ganoon. So na-share ko lang po yun guys. So hanggang sa muli, have a nice day at maganda yung ating weather forecast for today. Few minutes later. Go, 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 go! Ayan lang. Where are you? Go, go! Next time, don't go out, eh? Don't go out. You are listening? Eh? Where did you go? Eh? Where? Eh? Where did you go? I just opened the door and you went. Yun.